Papanood ninyo ay batay sa mismong kwento at salaysay ng mga taong sangkot sa podcast na ito. Hindi ito gawa-gawang kwento kundi hango sa tunay na karanasan, lalo na ang aking personal na karanasan sa mga taong may adiksyon at sa mga individual na kabilang sa bidyong ito. Ako mismo ay nagiging saksi sa kanilang mga kwento noong kami ay nagkasama sa rehab. Bukod dito, ang mga ibabahagi sa podcast na ito ay nakabatay lamang sa aking sariling obserbasyon tungkol sa nag-viral na kwento ni Ate Jess Liza Dipano sa social media 2 taon na nakalipas at sa aking personal na pagkakilala sa kanya noong kami ay nagkasama sa isang rehab. Magandang araw sa inyo mga kapodcast and welcome back sa ating mini podcast. I would like to share the story of the two of my most special friends, Liza at si Kuya Chester. Ate Jess Liza po, tama ko po siya sa rehab way back 2015 or 2014. I learned a lot of things sa kanya. Marami ako natutunan sa kanya. Marami ako mga aral na napulot sa kanya. Although hindi ko dinibdib, ngayon ko lang na-realize lahat-lahat. Pero maraming ako natutunan at napulot sa kanya. Una doon, ang pagmamalasakit, pakikisama sa tao. Na recently ko lang na-realize na yun pala yung ginawa ni Ate Jess Liza. When she entered the rehab treatment doon sa rehab na pinanggalingan ko. At kay Kuya Chester naman, tunan ko doon yung maging masaya sa kabila ng mga pinagdadaan ng hamon, struggles at problems ko sa buhay. Pinanumbalik ni Kuya Chester ang pangarap ko sa buhay ko. Binoost up niya ang spirit ko nung down ako that time. Nung tila bagang parang iniisip ko that time sa rehab, end of the world ko, nakatapusan ko na, dito na ako tatanda, dito na ako mamamatay, dito na ako kuta ng hininga dito sa loob ng rehab dahil ayaw nga ako ilabas sa magulang ng mga kamag-anak ko na nagpasok sa rehab. 2010, 11, 12, 13, struggle is real sa buhay ko sa rehab dahil may mga tao ko nakasama doon na sobrang babait naman nila. Si Shari May Lobrera at marami pang iba, si Ate Anuel. Sobrang mabait nila lahat sa akin. Ako masabi sa kabaitan nila. And those times, ang pinaka memorable sa akin na tao ay si Ate Jess Liza. Bakit? Hindi ko namamalayan na nung namamalagi siya doon, natutunan ko yung pagkakaroon ng compassionate heart sa ibang tao. Na kahit hindi mo kaano-ano, malasakitan mo pa rin. Napaka-positive thinker ni Ate Jess Liza. Hindi katulad ko na napaka-negative thinker. Nung napasok po siya, marami po siyang skin disease. Nung napasok po siya doon, dami niya nireview sa amin. Nagsabi po siya kagad ng totoo about sa life niya, about sa journey niya, sa buhay niya. According to her, may isa siyang anak, babae. Tinesting niya lang daw yung mattress niya kung bubuntis pa ba, kung tunay siyang babae. Yun yung sabi niya sa akin. And then, she known sa rehab na magaling kumanta. Wala akong masabi sa boses nun. Hindi siya yung nakakapos ng hininga. Hindi katulad ng nag-viral na video. Plakadong-plakado po yung boses si Ate Jess Liza nung napasok po siya dun that time sa rehab. Yes, she is a registered nurse according to her. And pinatotohanan din po yun ng nanay niya. Na registered nurse nga yung anak niya. Pero inaasahang parte o yugto ng buhay niya, napasama siya sa mga barkada na bad influence. Yun nga yung mga barkada niya na mga addict, napabarkada siya sa mga addict. Pero registered nurse siya, pero hindi siya nag-practice ng board exam according sa kanya. And then, to make the long story short, 1 year kami nagsama noon or 6 months. Sobrang bait po siya. Sobrang bait niya po tao. Journey niya po kasi, kasi, ewan ko ba kung bakit, biglaan ko na lang hinahanap yung mga kasama ko sa rehab na kung saan gusto ko rin mag-testify sila dito sa podcast natin na kung paano nasira yung buhay nila sa drug addiction at kung paano nila unti-unting binago yung buhay nila. Yun yung purpose ng podcast ko lagi. So, habang hinahanap ko yung mga dati kong kasamahan, kasi dapat kasama ko nga si Chester, di ba? Pero sinasabi ko rin sa inyo, wala na po si Chester, patay na po siya. So, sino yung makakasama ko? Yung mga dati ko rin nakasama o na-encounter sa rehab. So, hinahanap ko sila. At na-encounter ko nga yung nag-viral vlog. Nag-viral na footage ni Ate Jess Liza nung kinakausap siya, nung nirescue siya na isang vlogger. At nagpapasalamat din po ako sa vlogger na yun na tinaga po siya at pinarehab. At ngayon, maayos na po yung kalagayan ni Ate Jess Liza. Sa part ko naman po kasi, mga kapodcast, na
8 years sa rehab. Ilang beses po natin i-rehab yung tao kung hindi pa po nila nahahanap yung purpose at layunin nila sa buhay nila. Kung ano ba yung motibo nila kung bakit sila nabubuhay sa mundo ito. Hanggang hindi nila mahanap yon, babalik pa rin sila. Kahit ilang beses pa natin sila i-rehab sa iba't ibang rehab, kung sila mismo ay dumarating sa punto sa punto at yugto ng buhay nila na meron magti-trigger sa kanila na mga problema, pagsubok at mga hamon sa buhay nila. Ang scapegoat ng mga addict which is yung illegal substance abuse. Yun yung naobserbahan ko. Nagbisyo ko kasi ganito ganyan. Dami rason ng mga addict. Laging tinatanong sa akin ng mga tao, na-rehab na nga sila, bakit pa sila bumabalik sa bisyo? Hindi na ba sila nadala? Dala naman sila, actually nagbabago naman sila, pero sagditan lang. Kasi hindi nga nila nako-conquer hindi nila alam i-conquer yung mga struggles, yung mga problems na sinusuong nila. Kaya ang scapegoat nga nila is yung pagdadrugs. Just like Ate Jess Liza did in her life. Na which is nanlumo lang kasi ako that time kasi nga napanood ko yung interview niya na namatay na yung nanay niya. Bigla na lang pumasok sa utak ko na siguro dahil sa pagkamatay ng nanay ni Ate Jess Liza Depano, doon na trigger yung yung pagbabalik niya sa rehab kasi wala siya malapitan, wala siya masandalan that time. Ang tanging nasasandalan na ng mga drug dependent is pagdadrugs. Napapagod ba sila? Yes, napapagod yung mga addict. Pero where comes to a point sa buhay nila, changing point ng buhay nila na marirealize din nila one time na pag pinadama natin sa kanila na hindi drugs ang solusyon sa problema mo, kundi harapin mo ang problema mo, i-analyze mo yung problem mo at i-overcome mo ito. That way, hindi na sila babalik sa bisyo. Tulad na lamang po nung nangyari kay Ate Jess Liza. I'm sure na nag-breakdown siya. Kasi that time, nung nakasama ko siya sa rehab, nanay niya yung dumandalaw sa kanya. According din sa kanya, tinataboy siya kasi addict siya. Natatakot sila sa kanila. Hindi po kinakatakutan yung addict, yung drug addict. Pag pilitin natin sila unawain at intindihin na may pinagdadaanan din sila na hindi nila alam kung paano nila na mapapagtagumpayan yung pinagdadaanan nila sa buhay nila. To make the long story short, sa pangalawang rehab niya, nagpapasalamat din po ako sa mga vlogger na tumulong kay Ate Jess Liza. Maayos na po yung buhay niya. Kaya ng addict na magbago. Hindi sila kinakatakutan bagkus inspirasyon sila na tayo nga, na simpleng tao lang, na anong case natin, alcoholic, pwede tayo magbago. Kumuha tayo o hugutan natin yung nangyari na karanasan nila ni Ate Jess Liza, ni Kuya Chester, na kung saan may kaya rin natin magbago. Ako po, almost a decade na po clean and sober sa alcohol and vices. Na po akong tinitake. Nagbe-vape po ako, inaamin ko po. Pero hanggang doon na lang po yun. Nalaman ko po yung sense of purpose sa buhay ko. Na mag-share ng gospel, magbahagi na advocacy ako about sa mga drug addict. Yun po yung purpose namin ni Chester. Gumawa ka ng kwento ko. Gumawa ka ng kwento ng mga addict na nagbagong buhay. Pinili ni Ate Jess Liza, part ng journey ni Ate Jess Liza ang magkaganon siya muna. Pero eventually, she realized kung gaano kaganda ang buhay. Nakasama niya na ngayong pamilya niya, na niya yung sense of purpose niya, na alagaan na lang yung anak niya. Siguro, yun na rin yung turning point ng buhay niya. And I am grateful na nangyari ang pagbabago sa buhay niya. At masaya ako for her. Na sana, inihiling ko isang araw, makausap natin siya dito sa podcast natin. Kung mapapanood naman ito, Ate Jess Liza, proud ako sa'yo dahil nagbago ka na. Proud ako sa'yo kasi mas pinili mo yung buhay mo ngayon kaysa sa buhay mo. Nagda-drugs ka. Mas pinili mo na maging masaya at ma-overcome mo yung drugs sa sitwasyon mo. Mas pinili mo yung family mo kaysa sa ibang tao. And I am proud of you na despite of the hardship at mapangmatang lipunan ng mundong ito, mas pinili mo na tahakin yung landas na clean and sober. Pag sinabi po kasi clean and sober, mga kapodcast, malinis sa drugs, malinis sa lahat. And masaya ako na yun yung tinahak niya na landas. Sa part naman po kasi ni Chester, mga kapodcast, iba po kasi yung case ni Chester, special case po. Kung special case po si Ate Jess Liza, mas special case po kasi si Kuya Chester. So, natapos na po tayo kay Liza. So, next week, po naman po yung buhay ni Kuya Chester, kung ano talaga yung niya, yung buhay niya. So, ayun lang mga kapodcast, na huwag natin husgahan si Ate Jess Liza kung ano man yung tinahak niya na There is part of an addict na
keep on searching themselves. Kahit ilang beses man sila marehab, babangon at babangon yung mga addict para hanapin ulit yung sarili nila, para i-gain back yung sarili, yung nawalang pagkatao nila. At sa pag-gain back nila, they will realize yung kaimportante ang buhay kaysa sa buhay na may droga sa katawan nila. Mahirap yung sitwasyon ng mga addict kaysa sa mga alcoholic kasi nga hindi nila makontrol eh. Konting konting subok lang po, mga struggles lang po sa buhay nila. Kung saan struggle ang pinagdadaanan nila, ang scapegoat nila kagad is yung drugs. So ganun po kahirap yung mga pinagdadaanan ng mga drug dependent. So hindi ko rin po masisisi sila kung ilang beses pang po sila bumalik bago nila ma-realize kung gaano ka-importante ang buhay. They need time to change. Kailangan nila ng time na ma-realize nila na kailangan nila magbago. Kailangan nila ma-realize yung mga pagkakamali nila sa buhay nila. Kailangan nila ma-realize kung gaano hirap ang may droga sa katawan. And kailangan nila ng mahabang pangunawa. Dahil kung wala tayong mahabang pangunawa sa kanila, nila na hindi pa rin sila tanggap ng society. Dahil nga, pagdududa tayo sa kanila. They need love and compassion sa mga pinagdadaan nila. Chance sila magbago. Nakapag-inspire sila ng maraming tao. Katulad ni Ate Jess Liza, nag-viral siya as a magaling kumanta na homeless. Na-inspire niya yung mga tao na despite na sa hirap ng buhay na homeless siya, hindi niya pinapakita na nagdenegatibo siya. Ganun po dapat tayo na normal na pamumuhay, na despite na sa kabila ng mga hihirap natin sa buhay natin, matuto tayo na magkaroon tayo ng positive mindset na malalagpasan din natin yung mga problema, mga pasanin at mga alalahanin natin sa buhay. So yun na mga kapodcast, maraming salamat po muli sa pagsama sa ating mini podcast na ito. Kung nagustuhan niyo po ito, please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming